Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na noong December 31, 1941, ang labanan ng mga tangke sa pagitan ng puwersang mga Hapones at Amerikano ay naganap sa bayan ng Baliwag sa Bulacan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Bahagi ito ng estratehiya ni General Douglas MacArthur na sinasabi ring isa sa mga unang armored battles noong ikalawang digmaang pandaigdig sa Pasipiko. Ang mabilis na pag-abante ng mga Hapones kasabay ang paglulunsad ng mga tangke ay ang nagtulak kay General MacArthur na i-activate ang War Plan Orange 3 noong December 23, 1941. Bahagi nito ang withdrawal ng mga Amerikano sa Bataan Peninsula at para agarang makarating sa Maynila at masabat ang mga umaatras na mga sundalong Amerikano. Ang mga Hapones naman ay pumwesto sa Tarlac, Bulacan area at naglagay sila ng poste sa mga tulay sa Kalumpit. Ito'y para nga bantayan ang mga tumatakas na mga USAF soldiers at para naman maiwasan ang binabalak ng mga Hapones ay inilaunch ni General MacArthur ang USAF 51st Infantry at ang 192nd at ang 194th Tank Battalions. Ito'y sa Apalit, Baliwag area para nga harapin ang mga Hapones doon. Tumulong din sa puwersa ng mga Amerikano ang USAF 91st Division at ang USAF 71st Division kung saan ang namuno sa mga puwersa ng mga Amerikano sa Pampanga at sa mga tulay ng Kalumpit ay si Brigadier General Albert Jones. Ang puwersa naman ng mga Hapones ay pinamumunuan naman ni Colonel Sonoda Seinosuke na nag-deploy nga ng puwersa mula sa Cabanatuan, Nueva Ecija para harangin nga ang mga umaatras na puwersang Amerikano. At nang makarating na ang mga Hapones sa Baliwag ng umaga ng December 31, ay agad nilang napansin na wasak ang tulay. Pinasabog na pala ito ng mga puwersa ng mga Amerikano. Nang sa ganoon ay mahirapan silang tumawid. Sinubukan pa nga nila itong ayusin pero habang inaayos nila ang tulay ay pinaputukan na sila ng USAF unit sa 71st Field Artillery NC Company 192nd Tank Battalion. Bahagyang napatras dito ang mga sundalong Hapones at sa pagkakataong iyon ay ilang puwersa ng mga Amerikano sa Bulacan ay muling nagtungo sa Bataan at ang iba naman ay nanatili lamang sa pwesto para sa depensa dahil meron pang mga paparating na puwersa ng mga Hapones. Muling umatake ang mga tangke ng mga Amerikano sa pamumuno ni Lieutenant William Gentry at muli nilang napaatras ang mga Hapones. Pero sa paglubog ng araw ay dumating na ang mga tangke ng mga Hapones at hinarap naman ito ng mga tangke ng mga Amerikano. At dito na nga sinasabing naganap ang tinatawag na Baliwag Tank Battles o Rambol at Baliwag na ayon sa claim ng mga Amerikano ay napagwagian daw nila kung saan ay napasabog nila ang 8 tank unit ng mga Hapones. Patapos ang labanan na iyon ng mga tangke ay nagpatuloy pa ang ilang palitan ng pag-atake para madepensahan na rin ng mga Amerikano ang ginagawang pag-atras ng kanilang puwersa mula sa Bataan. At nang umaga ng January 1, 1942, ang huling tangke ng USAF ay tumawid sa tulay ng Kalumpit na sunundan pa ng kasundaluhan at matapos iyon ay pinasabog na nila ang natitirang tulay para hindi na makadaan pa ang mga Hapones. Alam mo ba na itong sa Esperanza Escolar Limhap Osmeña ay ang naging ikalawang asawa ni dating Pangulong Sergio Osmeña matapos itong mabiyudo sa una nitong asawa na si Estefania Tiong Veloso. Itong sa Esperanza na ikaapat naman na unang ginang ng bansa ay ipinanganak sa San Miguel sa Manila at napang-asawa niya ang dating Pangulong Osmeña noong January 10, 1920 kung saan ay kinasal din sila sa San Miguel sa Manila. Ito'y 2 taon matapos pumanaw ang unang asawa ng Pangulo.
Si dating Pangulong Osmeña at ang asawa nitong si Esperanza ay nagkaroon ng tatlong anak, sina Ramon, Rosalina at Victor. Naging unang ginang itong si Esperanza nang bawian ng buhay si dating Pangulong Quezon sa Amerika. Dahilan para agarang pumalit itong si Osmeña bilang Pangulo ng ating bansa. Samantala si dating Pangulong Osmeña ay naka-exile sa Amerika sa panahong iyon dahil nga sa pananakop ng mga Hapon sa ating bansa. Pero alam nyo ba, nasa panahon ng pagkaka-exile ni dating Pangulong Osmeña sa Estados Unidos, ang kanyang asawa o ang unang ginang na si Esperanza ay nanatili lamang sa ating bansa kahit pa naukupa na tayo ng mga Hapones. Ito ngay nung ikalawang digmaang pandaigdig. Pero noong October 30 naman 1944 ay iniligtas naman siya ng pwersang Amerikano. Ang unang ginang na sa Esperanza ay binawian ng buhay noong April 4, 1978 sa Makati Medical Center dahil sa sakit sa puso at inilibing naman sa Manila North Cemetery, Santa Cruz, Manila noong April 11, 1978. Alam mo ba na isa sa mga sinasabing unang naipalabas na Japanese series sa ating bansa ay ang The Samurai na ipinalabas sa Japan noong 1962 hanggang 1965 at umere naman sa ating bansa noong 1970s. Isa itong Japanese historical fiction television series na nilikha ng Senkosha Production. Ang orihinal nitong titulo sa Japan ay Unmitsu Kenshi o Spy Swordsman. Inabot ito ng 10 seasons at 13 episode kada season. At sa kabila naman ng maliit lamang ang budget na ginamit dito, ay naging matagumpay naman ang nasabing TV series. Dahil nakilala ito hindi lamang sa Japan, kung hindi maging sa ibang bansa o international. Sinasabi pa ngang ito ang kauna-unahang programa mula sa Japan na naipalabas sa Australia, kung saan nang ma-premiere ito sa nasabing bansa noong 1964 ay lumikha ito ng malaking fanbase sa mga Australianong manonood. Pero sa kabila ng kasikatan nito sa bansang Australia, sa New Zealand at sa Pilipinas, ay hindi na ito naipalabas pa sa ibang bansa. Hanggang noong 1965 ay nagkaroon ito ng spin-off series o yung panibagong version na pinamagatan namang The New Samurai o Shen Onmitsu Kenshi, kung saan nagkaroon ng mga panibagong karakter sa kwento. Pero ito ay inabot lamang ng 39 episodes kumpara sa original na series na inabot ng 128 episodes. At noong 1973 ay inilaunch naman ang color TV series na remake na inabot naman ng 26 episodes lamang. Samantala ang kwento ng original na series ay umikot sa pakikipagsapalaran ng bidang si Akikoshi Shintaro na ginampanan ng aktor na si Oshi Koichi, na ang tunay na katauhan sa kwento ay Matsudaira Nobuchiyo. Siya ay half-brother ni Tokugawa Ieyasu, ang ika-11 Tokugawa shogun na sa kwento ay isa lamang minor o bata pa. At dahil ito namang si Shintaro o ang bida ay anak sa labas, ay wala naman siyang karapatan sa kapangyarihang iyon. Kaya naman ang naging role niya bilang isang swordsman ay labanan ang mga nagtatangkang gawan ng masama ang nakababata niyang kapatid na si Tokugawa Ieyasu. Sa totoo lamang ang plano sana sa nasabing series na ito ay magkakaroon ng 4 na kwento at sa kada kwento ay magkakaroon ng isang bayani o hero. Kaya nga lang dahil sa ganda at sa galing ng pagkakaganap nitong si Shintaro sa kwento ay nanatiling siya na lamang ang naging hero o bida sa buong serye. Kung saan ay nagkaroon siya ng maraming mga pakikipaglaban kasama ang alalay niyang ninja na si Tombei the Mist, na ginampanan naman ng aktor na si Poyokichi Maki. Alam mo ba na noong bandang 90s ay isang kakaibang urban legend ang kumalat at pinaniwalaan ng karamihan, at ang totoo niyan dahil bata pa ako ng panahong iyon ay naniwala rin ako dito. Ito ay ang kwento patungkol sa sinasabing panganganak o pagmumultiply ng mga maliliit, mababango at makukulay na plastic bead
na tinawag na kisses o aroma beads. Noong panahong iyon, bandang 90s nga, karamihan sa mga bata ay naniniwalang totoo nga ang panganganak ng kisses. At sa bango nito at lambot ay inilalagay pa nga nila ito sa box ng posporo at bulak at tila inaalagaan na animoy may buhay para nga raw dumami. Pero alam nyo ba na naging delikado ang paglalaro nito para sa mga bata, lalo na yung mga musmos, dahil nga napagkakamalan nitong candy o pagkain. Ang kisses ay isang napakabangong beads na sinasabing tumatagal lang amoy ng halos 6 na buwan. Pero alam nyo ba na bukod sa ginagawa itong laruan ng mga batang 90s at inaalagaan pa, ay ginagawa rin itong pabango sa bahay tulad sa closet, sa mga drawers, sa mga luggage, sa bags at sa kung saan-saan pa. At alam nyo rin ba na may mga ibinibentang kisses na walang amoy? Yung tipong bibili ka nito at ikaw na lang ang mamimili kung anong amoy at kung para saan mo ito gagamitin. Alam mo ba ng letras E, figuras, ay ang term na ginamit para i-describe ang 19th century na estilo ng pagpipinta sa ating bansa, kung saan bahagi nito ang kakaibang mga imaginative na bagay at mga figures nga na makakalika ng mga letra sa alpabeto. At katulad naman ng miniaturismo, naging popular ang letra E figuras. Ito'y mula 1840s sa mga mayayamang pamilya at sa mga individual na kumukomisyon sa mga artist para nga ipinta ang kanilang mga pangalan sa pamamagitan ng kakaibang estilo. Ito'y dahil kapag naipinta ang iyong pangalan gamit ang letra E figuras, ay nangangahulugan na ikaw ay isang ilustrado o mataas ang antas mo sa lipunan. Itong si Jose Honorato Lozano mula Sampaloc, Manila, na mas nakilala rin sa tawag na Pepeng Bahia o Bihia, ay isa sa mga naunang Pilipino painter na gumamit ng ganitong estilo sa pagpipinta. Ang letras E figuras ay kadalasang isang ilusyon o may optical effects at nilalagyan naman ito ng mga human at animal figures na nasa iba't ibang anyo at mga posisyon. At para naman mabuo ang isang letra, sa kabila naman na hindi lang sasapat ang mga tao, ay sinasamahan na lang ito ng mga halaman at iba pang mga bagay na ginagamit sa pang-araw-araw at mga bagay sa paligid. At sa paglipas ng panahon, ang letra E figuras ay ginagamit pa rin sa iba't ibang mga purpose at bagay. Alam mo ba na itong si Rosemary Sonora, na nanay ng aktres na si Sheryl Cruz, ay isa ring aktres na gumanap sa ilang mga pelikula noong bandang 1950s hanggang 1980s. Siya ay ipinanganak noong April 14, 1948 sa Bacolod sa Pilipinas. Siya ay merong Amerikanang ina na may lahi ring Pranses at Israelita. At ang kanya namang ama ay isa namang Spanish-Chinese descent. Sa madaling sabi ay halo-halo ang dugo ang nananalaytay kay Rosemary Sonora. Kaya naman pala napakaganda rin ng kanyang anak na si Sheryl Cruz. At alam nyo ba na itong si Rosemary Sonora ay kapatid pala ng asawa ni The King na si Madam Susan Roses. Si Rosemary ay unang sumabak sa pelikulang Ulilang Anghel noong 1958 at noong bandang 1960s naman bilang isang teen actress ay nakilala naman siya sa mga pelikulang ang tema ay fantasy comedy musical. Katulad ng pelikulang Juanita Banana noong 1968, ang Rikitik Loves Rositik noong 1969 at marami pang iba. Naging isa rin itong si Rosemary Sonora sa mga tinaguriang Princess of Sampaguita Pictures. Naging bahagi rin siya ng pelikulang Maraming Kulay ang Pag-ibig, kung saan nakasama niya dito ang mga kilalang aktres noong panahong iyon na sina Loretta Marquez, Gina Pareño, Blanca Gomez at Shirley Moreno. At nagkaroon din siya ng weekly drama show sa ABS-CBN na may titulong Rosemary noong bandang 1970s. At bagaman nakilala siya dahil sa kapatid niya nga ang kilalang aktres na si Susan Roses, ay gumawa rin naman ng sariling pangalan sa showbiz itong si Rosemary Sonora.
Alam mo ba na sa iba't ibang panig ng bansa ay lumilika ang mga Pilipinong katutubo ng iba't ibang uri ng mga proteksyon o mga bahay bilang kanilang masusulingan o matitirhan na ang itsura ay depende sa epekto ng paligid at ng panahon. Ang mga agta ay gumawa ng tinatawag na penanahang. Isa lamang itong simpleng flat shield na yari sa damo at kawayan. Ito ay ginamit na sanggalang sa hangin at sikat ng araw. Sa totoo, ang mga agta ay marunong umadap sa iba't ibang lugar na kanilang tinitirhan dahil sila ay mga nomadic din na napapadpad sa iba't ibang lugar. Samantala ang mga ipugaw naman sa rehiyon ng Cordillera ay lumikha rin ng kanilang matitirhan na yari naman sa kahoy at damo na tinawag naman na fale. Isa naman itong tila pyramid na may napakalaking haligi at hagdanan. Kaya naman kapansin-pansin na nakaangat ito sa lupa. At ang bahay na bato naman. Ito naman ay kadalasang dalawang palapag na bahay na ang pundasyon ay bato at ang ikalawang palapag naman ay yari sa kahoy. Ang mga kabahayang ito ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng bansa at ang mga ito ay naitayo pa nung panahon ng mga Kastila. Marami itong mga lagusan ng hangin nang sa ganon ay hindi mainit ang pakiramdam sa loob. Nariyan ng mga malalaking bintana na talaga namang pasok na pasok ang hangin. Samantala, sa hilagang bahagi naman ng bansa o sa Batanes, ay lumikha naman ng mga ibatan ng mga bahay na kayang makatagal at malampasan ang mga malalakas na hugupit ng hangin sa tuwing dumaraan ng bagyo sa nasabing lugar. Ang mga bahay na ito ay yari sa bato at merong mga makakapal na damo ang bubungan na hindi basta-basta makakapasok ang tubig. Ang isang palapag na ganitong uri ng bahay ay tinatawag na sinadumparan o may tuab. Samantalang ang bahay naman na merong ikalawang palapag ay tinatawag naman na raku. Sinasabing ang bubungan nito ay 6 na layers ng kugon grass. Kaya naman talaga hindi magagawang tumulo ng tubig sa loob at matindi rin ang pagkakakapit ng bubong nito dahil nakakapit ito sa pundasyon ng bahay. Kaya naman malabo talaga itong tangayin. At ang bahay kubo. Ito ang pangkaraniwang tirahan sa iba't ibang panig ng bansa, lalo na sa kapatagan. Ang karaniwang bahay kubo ay nakaangat din sa lapag at meron ding hagdanan. Pero sa paglipas ng panahon ay meron din namang mga nakasayad na lang sa lupa. Kadalasan ay meron din itong mga malalaking bintana para nga sa pagdaan ng hangin. Ang bahay kubo kadalasan ay yari sa kawayan at makakapal na layer ng mga damo at palma. At sa panahon natin sa ngayon ay makakakita ka na rin ng mga modernong uri ng bahay kubo. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!